City apektado ang napakaraming negosyante sa nangyaring sunog sa Mega Market. Pasado alas 11 kagabi, sumiklap ang sunog sa Mega Market ng Cotabato City. Ayon sa membro ng Barangay Fire Brigade na si Taib Ali, nag-umpisa ang sunog sa Ukay-Ukay section sa ikalawang palapag ng gusali. Good day everyone, my name is Baishalaha Husnai Pinto together with my partner. I'm Indira Yusin Lauban, and our historical archive is the fire incident in the Cotabato City Mega Market 2018. So it happened during Ramadan at 11 p.m. on May 21, 2018, where everyone were asleep. And the lot of business owner and their families were so sad and suffered due to that traumatic incident. And now let us listen to their heartbreaking And traumatic story caused by the big fire at Cotabato City Mega Market. Name and age. Tagalog. Apa yung din? Ako po si Sanakira Sarip, nakatira sa supermarket. Adun dagangan ka sa Mega Market kano 2018. Opo, Ngini dagangan ng sari-sari store. do kaso kinatutong na Mega Market at sa Sa bahay, tulog kami. na paano natawa na Kasi nagsigaw ng mga tao. Nasunog ng mega market. Alas 11 ng pasado. okay. Ngini naging reaksyon ng kaso natawa ng natutong din ni Mega Market. Siyempre, naglabas kami, kunin namin ang panindami, hindi kayo makalapit. O, nakayak na ako kasi karami-rami ng laman ng paninda ko kasi bago ako nag-kumpra ng mga mantika, mayroon pa isang kwentas ko. Doon sa Mega. Katawan ka ngini pinagmula na sunog kun? Ay hindi, nakagising kami, nakaabot na sa amin. Uy. sa estimate ng ka-auntie, mga pila ina logi sa lakao na tadin sa lakakano kinatuto. Wala ko talaga nakuha. Yung paninda ko, more than 100 plus. Kasi isang kwentas ko, kalaga ng kwentas ko, sobra 40. Galing Saudi. Nangini naging epekto na to ba tutong ato sa buhay niya? Kasi nahihirap kami, wala kami na ano. Nangini pang araw, ando ko nakakuha sa pang araw-araw simula sa natutong ka. Nagsimulang sunog, pinabukasan, na maninda ko dun sa labas. Kunti-kunti lang. Na paano ko simula ulit? Kasi may isang kwentas ng anak ko, isang lako. Nabalik, paano ko gati kina-move on? Oh, yan ang talaga pinabubungo sa sarili ko. Sabi ko, mag-ano ako, maghanap ng buhay ko, wala akong maasahan. Yung 3,000 ng kwentas ko, nagiging malaki na ngayon. Nangini nagpalakas sa loob ng kasa tuba time ato natutungan ko. Naglakas ng loob ko, maghanap ng paano yung makaraos ng mga anak. Nakakalungkot pong isipin yung nangyari sa inyo, no? So, nawala po yung paninda nyo, tapos nag-move on kayo, tapos nagpabenta po ng bago ulit. So, meron po kaming konting tulong na ibibigay or grocery para po sa inyo. Grocery po. Kasama po natin ngayon ang isa sa mga kaibigan namin na nasunugan din sa Mega Market noong 2018. So magpakilala po kayo. Ako po si Romina Yasmin, 18 po. So kayo po ba ay may stall or business sa Mega Market at ano po ang business ninyo? Meron po kaming stall doon, ukay-ukay po. Ukay-ukayan po yung business namin. Apo. So, maaari mo bang ilarawan or pwede mo bang sabihin kung ano yung ginagawa nyo nung time na nasunog? At paano nyo nalaman na may sunog? Nung time po na nasusunog na po pala yung Mega Market is nasa bahay po kami. Tulog na po kami noon, bigla lang po may tumawag sa tatay ko na nasusunog nga daw po. And yun po, doon po namin nalaman.
So, ano po ang naging unang reaction ninyo nung nalaman nyo na nasusunog na yung Mega Market? Nung una po is talagang kinabahan po kami, tas natataranta po kasi naisip po namin yung stall po namin doon, kung ano na pong nangyari. So, saan daw po nagsimula yung sunog? May idea po ba kayo? Wala po, pero may mga sabi-sabi po na sinadya daw po yun para po masunog po yung doon po na part. So sa tingin mo magkano ang nalugi sa inyo nung nasunugan kayo? Umaabot po siguro sa 100K yung nawala sa amin since wala po kaming na-save. So anong naging epekto ng sunog sa buhay nyo? Mahirap po kasi po wala po talaga kaming na save sa kahit ano po doon sa pabenta namin po. So saan kayo kumuha ng pang everyday nyo na gastos since wala na? Nagtatrabaho naman po kasi ang nanay ko, government employee po siya. So sa sahod niya po kami first kumukuha po ng panggastos namin. So paano kayo bumangon ulit after nung sunog? Nag-ipon po gamit yung sahod ng nanay ko po. So mga anong oras ba nangyari yung sunog? Around 11 po. May natanggap ba kayong tulong mula sa government? Meron po kasi po may business permit po kami. Ang mga pinabigyan po nila ng tulong is yung may mga business permit po. So ano yung nagpalakas ng loob nyo nung oras na yon? Ang pamilya ko po, ang importante po kasi is wala pong nadamay sa pamilya namin po. So nabanggit mo na may nakuha kayong tulong mula sa government. So magkano yung natanggap nyo? Nakatanggap po kami ng 10K po each stall po kasi yung binigyan nila. Tanggapin niyo po itong munting regalo namin bilang pasasalamat sa pagbabahagi niyo po ng inyong kwento. Maraming salamat po. Welcome! Ito na po ang Mega Market as of May 2024. Marami na pong magpapabenta at masigla na ang loob ng Mega Market. Ito naman po is ang hagdan papuntang itaas at dyan po yung nangyaring sunog. Dito naman po yung isang hagdan papapuntang itaas at makikita po natin na nakasarado na po siya. Ito naman po yung mga stalls na wala pang nagmamay-ari.